Pangatlo, last, put on practical Christ-likeness. Kailangan nating isuot o ipamuhay ang pagiging tulad ni Kristo sa mga practical na paraan. Sabi ni Pablo sa Ephesians 4:25-32, tuloy natin yung chapter 4. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi yung nakakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaibigan, ano ba ibig sabihin ng put on practical Christ-likeness? Ito ay tungkol sa kung paano kumikilos ang isang taong binago na. Ano ba ibig sabihin ng put on practical Christ-likeness? Ito ay tungkol sa kung paano kumikilos ang isang tao na binago na ng Diyos. Ang ibig sabihin, papalitan natin yung kasinungalingan ng katotohanan. Papalitan natin yung mapanirang galit ng kontroladong emosyon. Kinokontrol natin siya sa tulong ng Diyos. Nagpipigil tayo. Papalitan natin yung pagnanakaw ng marangal na pagtatrabaho at pagbibless sa iba. Papalitan natin yung masasamang salita ng mga nakakapagpatibay na salita. At ang pait o bitterness o yung binabalak nating paghihiganti, papalitan natin ng tunay na pagpapatawad. At ang motivation natin dito kung bakit natin ito gagawin ay dahil pinatawad at minahal na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas, kundi gagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Sabi ni Pablo sa verse 25 ay itakwil na natin yung pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Magsalita daw tayo ng katotohanan sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Grabe, no? Bakit daw tayo magsasabi ng katotohanan? Ulitin natin. Kasi bahagi tayo ng iisang katawan. Tayong lahat na magkakapatiran ay parte ng iisang katawan ng Panginoong Hesus. Siya yung ulo. Sabi sa 1 Corinthians 12:27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Imagine mo kung ang nervous system ng katawan mo ay nagsimulang magsinungaling sa iyong utak. Halimbawa, yung mainit na bagay sasabihin sa iyo ng nerves mo, malamig yan. Pwede mo gamitin. So, pagpasok mo sa shower room, ipipihit mo ngayon sa pinakamainit yung setting. Kasi nga kahit mainit na, sabi sa'yo ng nerves mo, malamig. So, ginawa mo ngayon, tinodo mo. Tapos sinasabi ng nervous system mo na malamig. Pero ang totoo, nasusunog na ang balat mo. Ganyan na ganyan ang nangyayari sa loob ng church at sa loob ng pamilya. Kapag hindi tayo nagsasabi ng totoo, we destroy the body. Sinisira nito ang mismong sistema ng mga relasyon natin. Halimbawa, sa mag-asawa, magtatago ka ng maliit na sikreto. Siguro sa finances, may binili ka or inutang ka na hindi mo sinabi. Oh, baka may kinakausap ka pala sa text. Inililihim mo kasi ayaw mo lang ng away. White lie lang. White lie. Sabi mo. Pero kapag nalaman ng asawa mo ang totoo, hindi lang yung pera o yung text ang magiging issue, ang masisira ay yung tiwala. Sa susunod na may sasabihin ka kahit na totoo na ito, magdududa na siya sa'yo. Yung nervous system ng marriage ay nasira. Parang may lamat na yung salamin. Kapag pinagdikit mo pa yan, yung lamat ng salamin, naku, iba na. Iba na yung itsura mo pag tinignan mo sa salamin. Sira na. O kaya sa loob ng church, o discipleship groups, o mission groups natin. Kapag tinanong ka kung kumusta ka, ang bilis nating sumagot na, ako, I'm blessed.
bro, okay naman po. God is good. Kahit ang totoo, wasak ka na sa loob o may pinagdadaanan ka matinding temptation, na hirap kang labanan. Pero hindi ka nagiging honest. Kapag nagtago tayo at hindi tayo nagpakatotoo sa spiritual family natin, hindi nila tayo may papanalangin at hindi tayo magkakaroon ng healing at victory laban sa kasalanan. Sabi sa James 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Now, ano daw yung purpose? Bakit ipapanalangin? Upang kayo'y gumaling. Magkaroon ng healing. Magkaroon ka ng victory sa kasalanan na yan. Then, pagdating naman sa galit, sabi sa verse 26, kung magalit man kayo, iwasan ninyo magkasala. Alam mo, normal na tayo makaramdam ng galit. Pero ang hindi normal ay kapag ang galit mo ay pinapairal mo kahit nagkakasala ka na sa unforgiveness, pride, hatred, at vengeance. Kaya nga sabi, huwag hayaang lumubog ang araw na galit ka pa rin. Bakit? Kasi sa verse 27, kapag pinatagal mo ang galit, ano sabi dyan? Binibigyan mo ng pagkakataon ang dyablo. Na-realize ko, nag-aantay ang dyablo 24/7 ng pagkakataon para makapasok sa puso mo. Pagkakataon na siya ang maghari sa iyo at mapalayo ka sa Diyos. Ayon sa talata, kailan siya nagkakaroon ng pagkakataon? Kasi hindi siya basta-basta makakapasok dyan. Pero kailan siya nagkakaroon ng pagkakataon na manatili sa iyong puso? Kapag may galit dyan at unforgiveness. Ang dyablo na ang may control ng emotions mo. Siya ang gumagatong sa iyo ng maling thoughts laban sa isang tao. Yung hindi na-resolve na galit ay nagiging bitterness at ang bitterness ay nagiging lason na magpapawala ng peace at joy mo. At higit sa lahat, hindi ka lalago sa iyong intimacy sa Diyos at magiging stumbling block ka sa iyong kapatiran at sa ibang tao. Tingnan natin ang story ni Philemon at Onesimo sa New Testament. Si Onesimo ay isang alipin na nagnakaw sa kanyang amo na si Philemon at tumakas siya para yung sa verse 28 na nagsasabing ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Nako, ganun si Onesimo. Now, ito'y matindi. Tumakas si Onesimo. And then, nakilala niya si Apostle Paul at marahil na bahaginan siya ng kaligtasan at naging tagasunod ng Panginoong Hesus. Binago ng Panginoon ang isip ni Onesimus at binago yung puso niya. Now, si Pablo naman na nag-disciple kay Onesimo ay pinabalik niya sa kanyang amo na si Philemon. Kaya lang, ang problema ay baka galit pa din si Philemon kay Onesimo dahil sa ginawang pagnanakaw at pagtakas nito. Kaya ang ginawa ni Pablo, sumulat din siya kay Philemon na isang alagad din ng Panginoong Hesus. Alam mo, hindi lang inutusan ni Pablo si Onesimo na magbago ng buhay, kundi inutusan din niya si Philemon na i-apply ang radical grace. Sabi ni Pablo, Philemon 1:15-16, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Wow, grabe. Siguro inisip ni Philemon, ano? Ninakawan ako niyan, tapos tumakas, tapos sabi mo makakasama ko siya habang buhay, tapos ituturing ko pa siyang minamahal na kapatid. Aba, hindi pwede yan. Pero praise God, at walang sinabing ganon si Philemon. Kaya nga, ang point, ang mabuting balita ng kaligtasan ay nagpapabago ng isang tao. Na yung dating mabagsik, yung dating ma-pride na tao ay kayang baguhin ng gospel. Kayang magmahal kahit sa kaaway. Bakit? Dahil nananahan na sa'yo ang banal na spirito. Kaya kung hindi ka nakikipag-cooperate o nagpapakontrol sa banal na spirito, ay hindi mo sinusuot yung Christ-likeness sa iyong buhay at hindi mo mararanasan ang malapit na relasyon sa Diyos. Kaya sabi sa verse 30 ng chapter 4, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo. Nakakalungkot isipin na kaya pala nating saktan ng kalooban ng Holy Spirit kapag bumabalik tayo sa lumang ugali natin, sa paninira ng kapwa, sa pagsigaw sa asawa natin, sa pagtatanim ng sama ng loob. We grieve the Spirit of God. Bakit? Bakit siya nasasaktan? Dahil iniligtas na niya tayo mula sa ganyang klase ng pamumuhay. Tapos pinipili mo pa ring balikan yung dati. Ang tawag doon ay rebellion. Laban yan sa grace na natanggap mo na.
Ang pinakamahirap at pinakamabigat sa lahat ng practical na utos dito, alam mo, sa chapter 4, verse 32. Sabi diyan, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Alam mo, napakasarap pakinggan ng salitang forgiveness kapag tayo ang humihingi. Patawarin mo na ako, intindihin mo, tao lang, kamali lang ako. Pero kapag tayo na yung kailangan magbigay sa taong nanakit sa atin, biglang ang hirap. Ang tindi ng ginawa niyan hindi ko yan mapapatawad. Tama ba? Tingnan mo, kaya sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Kaibigan, kung gusto mo malaman kung ano ibig sabihin ng maging isang Kristiyano, sabi niya, ang maging Kristiyano daw ay yung papatawarin mo yung mga matitinding kasalanan na talagang hindi naman dapat patawarin. Dahil yung mga kasalanan na yon na hindi dapat patawarin, ayun din ang pinatawad ng Diyos sa iyo. Kaya ka magpapatawad. Yun yung Christianity. Grabe, no? Noong February 2007, isang lalaki na nagngangalang Chris Williams ang nagmamaneho kasama ang kanyang pamilya nang biglang salpukin ng sasakyan nila ng isang 17 anyos na drunk driver. Sa mismong aksidente, namatay yung kanyang misis na buntis. Pati na yung dalawa niyang anak. Isipin mo yung sakit, yung galit at ang hustisyang hinihingi nung sitwasyon na yon. Pero doon mismo sa pinagganapan ng aksidente, habang tinitignan niya yung mga namatay niyang pamilya, gumawa si Chris ng isang desisyon. Pinili niyang i-let go ang lubid ng bitterness. Pinili niyang magpatawad. Bakit? Dahil alam niyang kung hahayaan niyang kainin siya ng puot at galit, pati yung natitira niyang anak na buhay ay masisira niya dahil sa lason ng kanyang puso. Alam mo, sinulat niya yung librong Let It Go. At kalaunan ay pinuntahan pa niya sa rehab ang binatilyong nakabangga sa kanila para yakapin at iparamdam ang pagmamahal ng Diyos. Paano magagawa ng isang tao ang ganitong klaseng pagpapatawad? Hindi natin kaya, kundi kaya ng Panginoong Hesus na tinanggap mo sa iyong puso at nananahan sa iyo. Sabi nga ng author na si Gary Chapman, forgiveness is not a feeling. It is a commitment. It is a choice to show mercy, not to hold the offense up against the offender. Forgiveness is an expression of love. Hindi mo hihintayin na maramdaman mong gusto mo magpatawad, kundi ang forgiveness ay binibigay agad-agad at hindi mo aantayin yung feeling na dumating. Ito ay isang desisyon ng kalooban. Magdi-decide ka, Lord, pinatawad mo din ako, so magpapatawad din ako. Tulad ng paalala ni Tim Keller, forgiveness is granted, often a good while, before it is felt, not felt before it is granted. Dinagdag pa niya, the more you rejoice in your own forgiveness, the quicker you will be to forgive others. Wow, grabe. Ang pagpatawad daw ay instant. Binibigay ito bago pa dumating yung feeling na gusto mo magpatawad. Kabaliktaran ito sa paniniwala na kailangang maramdaman ko muna na gusto ko magpatawad bago ko magpatawad. Then, sabi niya, mas mabilis tayong makakapagpatawad kung palagi nating ipinagdiriwang ang pagpapatawad na natanggap natin mula sa Diyos. Kapag naisip mo na hindi ka karapat-dapat pero minahal ka pa rin ng Panginoong Hesus, ay mas madali ka magpatawad ng iba. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Paano ka tutugon sa katangian ng Diyos na nagpatawad sa lahat ng kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo? Hayaan mo ba na patuloy kang alipinin ng lumang galit o piliin mong maging daluyan ng kanyang biyaya? Kaibigan, marahil gusto mo ding tanggapin ang kapatawaran ng Diyos sa lahat mong kasalanan. Past, present, at future sin. Kung ito nais mo ay ipahayag mo sa Panginoong Hesus ang iyong pananampalataya. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung aking kasalanan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan mo ako lumago sa aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kaibigan, kung dinalangin mo yan ng may pananampalataya
ay pinatawad ka na. Nilinis sa lahat ng iyong kasalanan. Ikaw ay isang bagong nilalang. Kaya ang challenge sa ating lahat na nakatanggap ng pagbabago ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo ng may kaibahan. Tayo ay built different dahil tayo ay made new. Isuot natin ang bagong pagkatao, magsalita ng katotohanan, magtrabaho ng marangal, mag-build up ng kapwa sa pamamagitan ng mabuting pananalita at magpatawad dahil tayo ay lubusang pinatawad na. God bless!